Tuwing February 22 to 25 ay ginugunita ng sambayanang Pilipino ang EDSA People Power Revolution na nangyari noong 1986 kung saan napabagsak ang rehimeng diktadoryang Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa bansang Pilipinas dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan, labis na paglabag sa karapatang pangtao, korupsyon, pandaraya sa eleksyon, at labis na kahirapan na dinaranas ng mga mamamayang Pilipino. Kaya't marami nag-aklas, nag-people power. Apat na araw lamang naganap ang people power kung saan ipinanawagan ang pagbaba ng Presidente Marcos Sr. sa kanyang pwesto. Nanawagan na rin ang mga gabinete niya, cabinet members niya. Ganun din umaklas ang mga kasundaluhan at pulis. Nagprotesta ang mga mamamayan at pinatalsik ng tuluyan si Marcos at tumakas papuntang Amerika upang iwasan ang nagpupuyos na galit ng mga mamamayan na papasalakay sa Malacanang. Dito'y walang dinanas na malalang pagdanak ng dugo, isang maipagmamalaking napakapayapang pagpapatalsik ng pinuno at pagkamit ng kalayaan mula sa mapang-aping pamahalaan. Isang malawakang protesta ng mga mamamayan at kabataan sa Epifanio de los Santos Avenue na kalsada sa Kamaynilaan o tinatawag na EDSA. Naglabasan ng mga tao sa kalye. Nagkantahan, nagprograma laban kay Marcos, nagbarikada, humiga sa harap ng tangke, lumaban sa mga kasundaluhan. Nag-alok ng pagsama sa protesta sa mga kasundaluhan at nasa pamahalaan. Nakipagmabutihan sa mga kasundaluhan na noon ay pumoprotekta kay Marcos at sumusunod. Nag-alok ang mga nagpaprotesta ng mga pagkain at mga bulaklak, Biblia, rosaryo, nalangin, malasakit at pagmamahal sa mga kasundaluhan. Prayer vigil. Malaking bagay ang naging panawagan ni Cardinal Sin ng Simbahang Katoliko na kanyang ginawa sa Radio Veritas. Nakasapi ng Catholic Media Network na magsalaba sa mga tao sa lansangan at magprotesta at hinikayat niyang bumaba si Marcos sa kanyang posisyon. Tunay nga na nagigising ang mga mamamayang Pilipino sa tamang panahon. Dahil sa pananalangin sa Diyos at pagsumbong sa Diyos at pagkakaisa ng mamamayan laban sa mga masasamang namumuno at mga korap, mapaniil, mayayabang, at mga magnanakaw, mga nagmamakapangyarihan sa panahon noon at panahon ngayon ay hindi nakasisigurado ng kanilang pananatili sa pwesto. Ang EDSA People Power Revolution noong 1986 ay maaring maganap pa anytime basta't napuno na ang tao, ang mamamayan sa mga masasamang pinuno na mga politikong mapagkunwaring lingkod kuno ng bayan, subalit mga buwaya ng kaban ng bayan. Mamantika lagi ang bibig at mga batok sa karangyaan kasama ng kanilang mga alipores, kamag-anak at kronis o mga kaibigan, kontraktor, kapolitika sa gobyerno. Tama lamang na maalala at ipaalala sa mga mamamayang Pilipino sa panahon ngayon sa mga mas batang henerasyon kung ano ang nangyari sa EDSA 1986. At ito rin ang ginagawa ng Mount Carmel School of Maria Aurora na sila'y naglibot at umakto na kabilang sila sa EDSA Revolution 1986. Ihiyaw may mga placard ng mga nuoy hinaing ng mga mamamayan at magpahanggang ngayon na dinaranas sa mga mamamayang Pilipino. Punahin ang mga masasamang politiko. Isinasabuhay nila sa kanilang parada kung ano ang naganap noong 1986, ano ang saloobin ng mga tao noong 1986, kung ano ang galit ng tao noong 1986, at kung ano ang naganap noong 1986 sa EDSA People Power Revolution nang mapatalsik si Ferdinand Marcos Sr. na diktador ang nagpahirap sa mamamayan noon. Ngayon marami pa rin sumunod ng mga nagpapahirap sa mamamayan ng mga politiko. Ganyan din sana ang kasapitan nila sa pagdating ng panahon at sila ay wag nang iboto, mga bura, parusahan, sumpain, supilin at parusahan ng Diyos. Sila'y walang puwang sa langit, mga magnanakaw. Ayon sa aral ni Kristo at ng mga alagad niya. Ang mga mag-aaral ng Maxma ay mga nagsipag-costume at sumakay sa mga float na kanilang ginawa upang ipaalala ang EDSA People Power Revolution upang tumatak at gayahin at gawing banta sa mga politikong masasama sa bansang Pilipinas. Ang mga mag-aaral ay humiyaw, nagtaas ng mga placards at umikot sa bayan ng Maria Aurora. Poblasyon,
Dito lang yan sa lalawigan ng Aurora. Naway umusbong sa mga kabataang ito ang mga leader na hindi korap. Katulad ng maraming mga nakaupo ngayon. Mga korap na sila pa rin ang pag-asa ng bayan. Mga kabataan na mag-aangat sa bansang Pilipinas. Sa mga susunod na salinlahi at henerasyon. O gobyerno, baka wag matakot, bitayin ng mga korap sa Pilipinas. Mamatay ang korap